Magandang araw mga mare. For today's vlog ay ipiprepare ko nga itong ulam namin for 1 week. Hindi pala ako sure kung aabutin ba ito ng 1 week kasi marami kami dito sa bahay. More on meat nga lang pala itong mga mare. Sa gulay naman kasi ay madali lang naman bumili at madali lang din kasi yun masira. Kaya hindi kami nag-i-stock nun. Kaya naman samahan nyo akong i-prepare itong stock na ulam namin. 2,000 pesos nga lang ang budget namin dito mga mare. Kaya naman hindi din ako sure kung aabutin ba ito ng 1 week. Pero kung hindi naman naabutin ng 1 week ay pwede naman uli mag-stock. Dalawang klase nga lang ng gulay ang meron ako dito. Tapos meron nga rin ako ditong 3 klaseng isda. Meron nga rin karne ng baboy, baka at manok. Sa manok nga ay marami-rami talaga yung pinabili ko. Meron nga rin ako dito ng gulay na kamansi. Parang langka nga ito mga mare at napakasarap nga nitong gataan. 10 piso nga lang ang tali nitong kangkong kaya naman 3 tali na nga yung pinabili ko. Sa kangkong nga ay mas masarap nga itong adobohin. Mura na nga rin ang mga kamatis ngayon mga mare. Naalala ko ng January ay napakamahal talaga nitong kamatis. Kaunti nga lang itong mga sibuyas at bawang kasi kapag ka bumili ng gulay ay pwede namang isabay yan. Ayun nga lang yung mga gulay ko dito. Tapos itong mga karne naman ay huhugasan ko na nga ito. Marami-rami nga itong manok kasi worth 500 pesos nga ito mga mare. Medyo okay na nga rin yung pakiramdam ko kaya hopefully makapag daily vlog na nga ulit ako. Yung ilaw nga dito sa kitchen ay hindi pa nga rin niya naaayos mga mare. Pero papapalitan ko na nga yan. Magta 20 weeks na nga rin akong buntis ngayon mga mare at pakiramdam ko nga ay nadagdagan talaga ang aking timbang. Grabe din talaga yung breakout ko ngayong pagbubuntis ko na to. Grabe talaga ang hormones kapag ka nagbubuntis. Babawi na lang talaga ako sa sarili ko kapag ka nakapanganak na nga ako. Medyo malaki na nga rin talaga yung tiyan ko. Malaki talaga kasi ako magbuntis mga mare kahit sakto lang naman yung timbang ni baby sa loob. Mula nga nung February ay hindi na nga ako nakagawa ng mga bagong video kasi maselan nga itong aking pinagbubuntis. Buti na nga lang ngayon ay nakakagalaw-galaw na nga ako at hindi na nga rin ako bed rest. Anyway, medyo hiningal na nga ako dito kaya naman ayan at tubig break nga muna. Sobrang lakas ko nga uminom ng malamig na tubig ngayon mga mare. Sabi nga ng mga matatanda bawal nga daw yung malamig na tubig. Pero wala namang calories ang tubig mga mare kaya naman hindi talaga yan nakakataba. Inumpisahan ko na nga rin hugasan itong mga karne. Iniisip ko nga ano bang luto ang gagawin ko dito. Siguro nga yung iba ay piprito ko na nga lang tapos yung iba naman i-adobo. 2 buong manok nga daw ito mga mare. Nagutos na nga lang din ako kila mama sa palengke kasi hindi naman ako pwedeng lumabas-labas pa. Kasi kahit hindi naman na ako bed rest ay syempre nag-iingat pa din ako. Pagkatapos ng unang banlaw ay nilagyan ko na nga rin ito ng asin. Alam nyo naman kapag ka naghuhugas ako ng karne, asin is life talaga. Kinukuskus ko talaga ng maigi para syempre matanggal yung dumi at yung ibang amoy. Pagkatapos noon ay babanlawan ko nga ulit ito. Alam nyo mga mare, dito sa pangalawang pagbubuntis ko ay narealize ko talaga na iba-iba tayo ng pagbubuntis. Bawat pregnancy talaga ay kakaiba. Dito kasi kay baby number 2 ay wala naman akong morning sickness pero grabe sobrang selan talaga. Nung first trimester ko nga ay kaunting galaw ay ang sakit talaga sa puson at balakang. Kay Azaya kasi dati ay natakbo pa nga ako habang buntis. Dito kasi sa pangalawa, nung first trimester ko ay mahina talaga yung kapit ni baby. Sa September pa nga ang due date ko mga mare pero kinakabahan na talaga ako. Na-trauma talaga ako sa labor doon kay Azaya. Pati na rin yung pagtahi sa kifi na walang anesthesia. Anyway, itong beef na nga pala yung hinuhugasan ko. Doon nga sa pork ay same process lang din doon sa manok yung pagkakahugas ko. Hindi ko na nga rin pinakita mga mare kasi masyado na rin mahaba itong video. Sunod naman itong mga isda nga yung hugasan ko. Bali 3 klaseng isda nga pala ito. Itong bangus nga ay para sa kanila lang to kasi ngayon nga ay hindi ako nakain ng bangus. Ewan ko ba, hindi ko talaga nagugustuhan yung lasa nitong bangus ngayon. Pero dati naman nung hindi pa nga ako buntis ay gustong gusto ko nga itong bangus. Itong isang isda naman ay kaunti nga lang ito, 3 piraso lang kasi sasabawan daw nila ito. Para kila mama lang naman niyang sasabawan na isda na yan. Itong tilapia naman ay piprituhin na nga lang ito mamayang gabi. Nahugasan ko na nga lahat kaya naman pinatong ko na nga lahat dito sa counter. Ilalagay ko na kasi yan sa mga Tupperware mga mare. Dito nga sa bahay ay araw-araw talaga namamalengke. Ngayon pa nga lang namin tinry yung ganito. Kaya naman titignan ko nga kung aabot ba ito ng 1 week. Feeling ko talaga ay hindi ito aabot ng 1 week. Siguro mga 3 days ay kakasya pa nga ito. Titignan ko kasi kung makakatipid ba kami sa ganito mga mare. Everyday kasi 1K yung budget namin para sa ulam. Tinitignan ko nga itong mga karne kasi parang feeling ko nga kulang. Naiwan pala yung manok doon sa may lababo mga mare. Pero ayan, itong beef na nga yung nililipat ko dito sa lagayan. Iniisip ko nga kung anong luto ba yung gagawin ko dito sa beef. Parang perfect nga ito sa kimchi na ginawa ko mga mare. Gumawa kasi ako ng kimchi kahapon pero hindi ko pa ngayon na-upload. Ito na nga pala lahat mga mare. Bali 2K nga pala lahat yan. Naisalin ko na nga rin pala sa lagayan itong mga manok. Mas madali pala yung ganito mga mare kaysa sa araw-araw na namamalengke.
Titignan ko nga rin kung mas malaki ba yung masisave namin kapag ka ganito. Kasi Diyos ko, mga mare, 7,000 sa loob ng isang linggo, ulam pa nga lang yun. Hindi pa nga kasama doon yung bigas at yung mga binibili-bili namin sa araw-araw. Nakaka-enjoy din pala yung ganito at hindi rin masakit sa ulo kakaisip kung ano bang uulamin kinabukasan. Kasi sa totoo lang, ang sakit kaya sa ulo mag-isip ng uulamin. Medyo napagod nga ang buntis, kaya ayan, tubig break na naman. So ayun lang for today's video. Kita-kita tayo next vlog!